Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, pag-uusapan natin tungkol dun sa isang comment ng isa sa mga subscriber natin na parang taga Quezon Province po siya. Nakatira daw ho sila sa malapit sa release ng tren, no? Ang comment niya, so ayan, kikita ninyo ang comment niya. Kung magpapalilipad daw po sila ng rehistro, no? Yung sa Comelec dito sa Cavite, possible daw po ba silang makakuha ng mga pabahay na to? Kasi parang doon sa kanila, wala daw po atang project yung LGU. So kung hindi ako nagkakamali, no? Ayun yung ano. Yun, case to case basis po yun, sir. Hindi ho lang ganun kasimple na magpaparehistro na kayo dito, kung sabihin, magiging butante kayo dito sa Cavite, marirelocate to kayo dito sa mga pabahay na to. Hindi po ganun po ka-simple po yun, sir. No? Kasi itong mga pabahay na inyo nakikita, naka-priority po ito para po doon sa mga informal settler na kailangan na pong i-relocate o ilipat sa mga pabahay na nakikita ho ninyo. At mga nakikita nyo sa mga video, sa mga content natin sa ating YouTube channel. So doon po, nakalaan yung mga bahay na to. Hindi ho dahil registered voters na kayo dito sa Cavite, magkakabahay na ho kayo, magkakaroon na ho kayo ng mga pabahay na to. Hindi po ganun lang po yung kasimple. Kasi kung ganun po yung policy o requirements, sinsanay po baka maglipatan na po lahat, no, ng mga gusto na magkabahay ng rehistro dito sa Naik, Cavite para maka-avail po sila ng ng mga pabahay na to na inyo pong nakikita. So kung ganun lang ho yung requirements, hindi po ganun. So ang requirements po para maka-avail ng mga pabahay na to, kayo po ay nakatira sa squatter area. The same time, ililipat na ho kayo o i-relocate na kayo ng gobyerno ho natin dito sa mga pabahay na to. So makaka-avail po kayo. Pero kung voluntary po kayo na mag-a-apply sa mga pabahay na to, 99.99% malabo pa rin ho kayong maka-avail o maaprubahan, no? Para maka-avail ng mga pabahay na to. So ganun po yung policy po nila. At syempre, may qualification pa din at una sa kailangan may income din po kayo, no? Ibig sabihin may pinagkakakitaan, may trabaho kayo kasi may bayad po itong mga pabahay na to, hindi po ito libre. Okay? At doon sa LGU ninyo, sa Quezon Province, kung nakatira kayo sa, sinasabi nga ninyo, nakatira kayo sa malapit sa release ng tren, kung i-squat kayo, kung squatter kayo doon, nakikitayo kayo ng bahay po ninyo doon sa release ng tren, hindi po talaga sa inyo yung lupa, 100% naman po yan, no? Ay kung i-relocate kayo o maapektuhan kayo ng proyekto ng gobyerno, ibibigyan naman po kayo ng gobyerno ng matitirhan ninyo o bahay po ninyo. Kung sinasabi nyo walang project, 100%, magkakaroon po yan ng project pagka yung LGU po ninyo ng Quezon Province, kapag yung kabahayan ho ninyo ay maging apektado sa isang proyekto ng gobyerno, ng national project po o kahit na ng local, no? Co-coordinate na, hindi naman no kasi babastang i-demolish na lang ho kayo, na wala ho kayong paglilipatan ng bahay. Di naman po ganun ho kasi syempre parang may batas din po tayo na hindi po ganun yung ginagawa sa mga katulad ho natin nakatira sa squatter area and then maapektuhan yung bahay natin sa national project ng gobyerno or ng local project ng gobyerno, tapos squatting kayo dyan, bahala na kayo dyan sa buhay ninyo. So wala kayong makukuhang tirahan, parang napaka-unfair naman po yun. Pero pagkakaalam ko na kapag ganun, naging apektado po kayo ng proyekto ng gobyerno, maging local o national man yan,
ay kayo po ay bibigyan po nila ng bahay na malilipatan po. So ganun yung kung ngayon balita mo wala pong project ko sa inyo kasi dahil nga siguro hindi pa naman kayo agad-agad maapektuhan ng proyekto ng gobyerno kung ano man po yung kaya wala pa kayo nabili. Pero kapag madadaan na kayo o kailangan na sirain yung bahay yun ninyo, saka na po kayo i-coordinate yan at hihingan ng mga requirements para doon sa paglilipatan po ninyo. Pero doon sa sinasabi ninyo na kung magpaparehistro kayo dito sa NAIC, magiging qualified ba kayo na makaabil ng mga pabahay po na to ay hindi po. Hindi po ganun lang po yun, sir. Kasi kung yun po yung requirements ng NHA, disin sana yung mga gusto, no, na nasa ibang lalawigan, nasa ibang municipality, magpaparehistro na lang mo sila, magiging kumbaga dito na sila butante, registered, no, sa NAIC. Tapos makakabil na ho sila nung mga pabahay na to. Baka dagsain ho, no, ang NAIC Cavite ng mga magpapalipat ho ng rehistro para lang makaabil ng mga pabahay na to. Okay, so sana nasagot ko po yung comment po ninyo, nabigyan ko po kayo ng kapanatagan na sinasabi ninyo parang walang project ang gobyerno or i-squatin na kayo doon. Hindi po ganun po yun. Kapag i-squatin na kayo doon, i-coordinate po kayo ng LGU ninyo kung ano po yung assistant na bibigay sa inyo. Kung kayo po ay tatamaan ng project ng gobyerno, maging national at local man ho yan. Kung wala pong ganun po yung gagawin yung LGU ho ninyo, siguro po magkaisa po kayo. Pumunta ho kayo sa tamang ahensya para humingi ng tulong, no? Na ganun po yung ginawa ho sa inyo. Okay? So yun po yung aking maibibigay na kasagutan doon ho sa tanong ho ninyo. Okay? Maraming pong salamat. Sana nasagot ko at nabigyan ko po kayo ng konting idea doon sa mga explanation natin. Maraming pong salamat sa pag-comment po ninyo at salamat po sa inyo.